kakilala sa San Diego at sila ay nagmahalan. Ngunit, ang kanilang pag-ibig ay naging imposible dahil sa mga hadlang ng lipunan at relihiyon. Ang pagbabalikan, maraming mga taong nag-iisip na si Ibarra ay tunay na patay na. Hindi na siya inaasahang makakita pa o makagawa ng anumang bagay. Ngunit, si Simon ay nagpapatunay na siya ay buhay pa at handang maghiganti sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Pamamahala ng Kastila ay nagsasakay ng mga Indio at Maharlika. Ito na ba yung bapor para sa mga Maharlika? Patila! Baho at nasansang ang amoy dito. O kayo, anong tinitingin nyo? Nakikita nyo itong suot ko? Walang-wala ito sa suot nyo. Ano ba yan? Apakabaho at nasansang talaga ng amoy dito? Asan lang inutin ang pag-utos ng bapor na ito? Para hindi binabayaran? O kayo, anong tinitingin nyo mga antipatikong Indio? Palibhasa, labis kong naunawaan na labis na nakibibighani ang aking ganda. Kaya sige, magsawa kayo at mainggit sa kagandahan ko. Ngampas lupa. Klaseng pa po rito. Ano? Kapitan! Patila! Apakabagal ng takbo ng bapor? Matawa daw niya, Victorina. Ngunit hanggang dito lang kaya ng bapor. Hindi ako kaya. Apakabagal ng takbo ng bapor na ito. Ang bakas ng ibig na ito. Ang bagal ng takbo ng laki na. Ang Judas ay napakadali at walang magugugol na anuman. Walang dapat gawin. Pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas ay maglalato sa Maynila. Makakatipid na ng lupa, mapaigli ang pinaraanan at may iwasan ng puntas ng buhangin sa ilog. Hindi ako makasangay sa panukala mo Ginong Simon. Napakalaking pera ang marugol dito at masira pa ng pagkabayaran. Pwes, kaya ang masirang dapat masira. At saan? Saan naman namin pukunin sa labing ipagbabayad sa mga gawa? Baka magdulot yan sa magsikat? Meron, mga hindi pinagagawa ng kanan at kung hindi sa pagsamahan pa ng mamamayan, magsikat. Kabaliwan, naging magsikat mga maudlo mga taga-ito. Ulit pala tayo sa iyo ni mga udlo Ginong Simon. Kinalulungkot ko pero hindi ako sangay sa gusto mo. Sa kabilang dako ng barko, may dalawang estudyanteng nakikipagtalo sa isang matanda. Akademya ng Wikang Kastila. Kung hindi yan may isa sa katuparan, isa gani. May isang tumparan po, Kapitan. Binigyan ko na po ng 2 kabayo si Padre Irene. Ako naman po siya makipagkita kay Kapitan General. Kung sa bagay, isa gani. Hindi naman masama ang panukalang iyan. Pero sa panahon namin, Latin ang aming pinag-aaralan. Ngayon, nag-aaral nga ng Latin, ngunit walang aklat. May aklat ng Kastila, ngunit hindi ito dinituro. Mayon ko muna kayo, isa gani. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Siya nga pala, pabor ba si Padre Florentino sa inyo ni Paulita? Wala pa nga siyang tuto sa amin eh. Nagbibigay pa nga siya ng payo tungkol sa pag-aasawa. Ang takihad lang na lang si Doña Victorina. Natatakot na wala ng katipan eh. At saka, nagtatakot si Don Tiburcio sa aking amain. Isa nang igagalit Ginong Isigani. Ngunit, totoo bang napakahirap ng mga tao sa bayan nyo kaya hindi sila bumibili ng alahas? Pasensya na, ngunit hindi naman kami bumibili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Huwag kang magalit binata. Halina, tuminom na rin tayo ng sambesa. Maraming salamat, ngunit hindi kami umiinom. Ganun ba? Maupo ka muna, Isagani. Siya nga pala, ba't kumukulo ang dugo mo sa kanya? Ewan ko ba, Basilio? Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, parang iba na nararamdaman ko. Pero dapat mag-iingat tayo. Kaibigan siya ng Kapitan General. Talaga ba? Binisita niya ba si Kapitan Tiago? Aba, oo. Si Kapitan Tiago ang unang binisita sa kanyang pagdating at napapabalitang isa rin siyang kaagaw sa mana. Wala pa na ba to? Inaataw ka dahil sa may paniniwala mo diniramin ka to. Ito yung pinagsamantalanan ginabugad ng mga pulisan. May alamat din tungkol kay Doña Jeronima.
may magkasintahan daw sa Espanya. Naging arsobispo sa Maynila ang lalaki. Nagbabalat kayo ang babae. Naparito at hinihiling sa arsobispo na sundin ng pangakong pakasal sila. Ngunit ibang naisip na arsobispo, itinira ang babae sa isang yungib na malapit sa Ilog Pasig. Teka. Huwag niyong kalimutan ang pinakamaganda at pinakatotoo sa lahat. Ito ang milagro ni San Nicolas. Si San Nicolas na nagligtas sa isang injek sa pagkamatay sa mga bayang bato nang dasalan ng injek ang santo. Napakaganda! Ang anyo? Isang takot sa mga inchik, tubig sa mga ilog, at mga bato. Magnipiko! Pero may tanong ko, Kapitan. Kilala mo ba isang lalaki na ngalang Guevara? Navarra o Ibarra? Siya si Crisostomo Ibarra. Ayon sa mga tumugis kay Ibarra, kung malapit na siyang abutan, ay tumalon siya sa bangka. Sa paglitaw ng kanyang ulo, pinaulan lang siya ng bala. Nawala sa kanilang paningin at ang tubig ay nagkulay dugo. At ang kanyang bangkay ay kasama na ng ama. Di ba isa siyang pelbestero? Ibig sabihin, napakababa na kanya pagalibing. O Ginoong Simon, huwag mong mamasamin, pero ba't parang namumutla ka? Huwag mong sabihin isang magiting na malalakbay na lulula sa Ilog Pasig. Hindi ako nalulula. Tsaka nga pala, Kapitan, kwento mo nga ang buhay ng Crisostomo na Ibarra na yan. At nagkwento nga ang kapitan. Pero hanggang sa Sa Europa nakapag-aral. Sa kanyang pagbalik, nalaman niya ang kahindik-hindik na nangyari sa ama. Ang kanyang katipan na si Maria Clara ay hindi pumayag na magpakasal kay Linares. Mas pinili pa niyang maging mangha at manatili sa kumbento, kahit sa pagtutol ni Padre Damaso. Walang nagawa ang padre. Matatag ang paninindigan ni Maria Clara. Pinahanga ko ni Maria Clara. Bihira lang ang mga babaeng ganyan. Nasaan na ba siya ngayon? Si Maria Clara ay nasa kumbento na. Hindi ako makakapayag. Kung maalis ka, babalik na lang ako sa gubat. Paumanhin, Ingkong. Ngunit ito lang ang tawing alam ko upang matubos ko si Ama. Kanya ba ka-importante? Ang agnos na ibinigay ni Basilio para isang lamang iyong sarili kay Hermana Pechang. Maaaring ganun nga, Ingkong. Subalit, napiyag na si Tales at ngayon, magpapaalila ka dahil lamang sa 250 piso. Ngunit huwag kang mag-alala. Lahat ng ito'y ginagawa ko lamang para kay Ama. Ano ba itong naririnig ko? May paparating? Ginoong Simon, imposibleng siya ang tumulong sa paglibing kay ina at sa pagsunod sa isang lalaki. Sino sa dalawang lalaki ang nagbubuhay o nabubuhay? Ginoong Simon, si Ibarra. Huwag kang lumapit kung ayaw mong mamatay. Ginoo, nagkita na tayo. 13 taon na ang nakalipas. Sino ako sa palagay mo? Ikaw ang matagal nang inaakalang patay. Basilio? Ika'y naghahawak ng isang lihim na maaari kong ikasawi. At ngayon natuklasan mo pa ang aking lihim na maaaring ikasira ng aking mga balak. At kamatayan lamang ang sagot dyan. Pero ligtas ang inyong lihim, Ginoo. Hindi ko marahil pag-isiyan ay kay di ko patayin. Gaya ko rin ay may kailangan kang ipagtuos sa lipunan. Ikaw at ako ay uaw sa katarungan. Dapat tayong magtulungan. Karangalan ko po kayo'y matulungan. Ngunit ayaw kong makailag sa politika. Naniniwala ako na karunungan makakapagligtas sa bayan. Mali ka! Makakamit lamang ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas. Kung gayon, magkaiba pala tayo ng paniniwala, Ginoo. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Ngunit, kung magbago man ang iyong isip, bukas pa rin ang aking tahanan. Ingkong, babalik naman din po ako. Diyos ko! Kito ngayon dating may-ari nito. Ba ako'y mahawa. Sige na, Ingkong, aalis na ako. Pasok po, Ginoong Simon. Maraming salamat. Sa palagay mo ba, sapat na ang revolver na to laban sa mga tulisan? Hiraman naman. Ewan ko po. Pero meron silang mga baril na malayo na narating. Diyos ko! Ang mga brilyante! Ang ganda at kayaan ng mga ito. Ito yung mga brilyanteng mahirap pantayan. Teka lang, Kabesang Tales. May mayaano ka ba sa akin?
Wala po, Ginoong Simon. Ngunit, saan ang agos na ibinigal ni Basilio para kay Julio? Pero napaka-importante ng agdos na iyon para kay Huli. Na ating pag-aari ni Maria Clara. Kay Maria Clara? Papaano ito napunta kay Basilio? Ibinigay daw ito ni Maria Clara sa isang kitungin na ipagkamot kay Basilio. Gusto ko itong bilhin ng 500 piso. 500 piso? Pero kailangan malaman mo na ito ni Huli. Ganun ba? Kayo ang bahala. Sige na po, Hermana Pechang. Payagan niyo na akong tubusin si Huli. Hindi pa ba sapat ang ginawang pagpapaulila sa iyo? Hindi! Layo mo dito. Eh kung ganun din naman pala ang nangyari, edi sana hindi ko na lamang siya pinautang. Hindi rin naman pala tutubong akin sa labi. Ngunit, huwag po kayong mag-alala, Hermana. Handa akong magbayad. Pag-iisipan ko. Pahit na ako. Ngunit, sa isang kondisyon, dagdagan mo ang salaping ibabayad sa akin. Hoy! Ikaw naman tuming alipin. Kuhaan mo nga akong mainumin. Ang bagal-bagal kumilos. Oh! Ano yan? Napakadumi! Sige, magsiilos kayo. Bayad lang rin po ay paalam na po. Hindi ko pa rin alam kung saan kami titira. Ba't ka napapangiti? Huwag kang mag-alala. Halika, may papakita ako sa'yo. Hindi ko talaga lubos maisip kung paano kita pasalamatan. Igong! Gagawin ko ang lahat para sa'yo, kaya wala kang dapat alalahanin. Salamat. Hindi nga eh. Ikaw ba? Masayang masaya. May nakita akong magagandang mga babae. Teka. Ano ba nangyari noong nakaraang mga araw? Ang bata ka, ipapabagsak kita sa iyong profesor. Tama na, Padre. Anong kumataas ang iyong ranggo, ngunit wala kayong karapatan na nalaitin ako. Hindi ko matiis, kaya paalam na. Ba't tinangad yung pa ituro ang wika Kastila? Pagdating ng panahon na tubuhan na kayo ng uban na katulad ko, baka sabihin ninyo, hindi ako nagbulaan sa inyo. Hindi ito sa pansariling kagustuhan. Ako'y napagutusan lamang. Ngayon, hindi mo pa masasabi kung ako'y nakatulong sa kapwa. Pero, sa bawat puting buhok, ay magsisilbi ng aking kakulangan. Paalam na. Pero hangaw sa kanya. Siya mismo ang gumawa ng sarili niyang libingan. Lakarin ninyong maposa walang bisa ang kautosang nagbabawal sa pawid. Bilhin nyo ng mura ang mga bahay at ibenta nyo sa malaking halaga. Ganyan ang negosyo. Hindi ba, Kiruga? Sige Ginoong. May problema ba? Napakalaki pa ng utang ko sa inyo, Ginoong. Hindi ko na ho malaman kung paano ito mababayaran. Bilang tulong ko sa iyo, ako na ang maniningil ng may mga utang sa iyo. Gagawin ko na rin 7,000 piso ang utang mo. Sa kondisyong tutulungan mo akong ipasok ang mga kahon ng baril sa aduana. Sige ho, mapayag ko sa inyong kondisyon. Karai, ano na ang nangyari sa nilalakad natin? Sa mga nandupon sa panukala at binati ang nag-aaral sa kanilang pagkauhaw sa karunungan. Kung gayon, tagumpay tayo. Hindi pa ganap, Pekson. At kaya lang naman tayo makakasama sa pamamahala dahil tayong ang maniningil na mga abula at ibibigay yon sa mga ingat yamang pipiliin ng korporasyon. At saka lamang tayo bibigyan ng pagpatunay ng pagkakatanggap. Ang nakakatuwa pa nga ay pinaghanda ko ni Padre Irinde ng isang piging. Piging na lason, yan ang dapat nating gawin. Akala ko pa na may tagumpay tayo. Ayun din ang akala ko. Kailangan kong labanan ng antok. Kailangan ko pang matapos ito. Kamusta ang may sakit, Basilio? Oh, kinulat mo ko Ginoong Simon sa iyong pagdating. Malala ang kanyang kalagayan. Anumang oras maaari siyang mamatay dahil kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Unti-unting nalalason katulad ng Pilipinas. Makinig kang mabuti, Basilio. Sa isang udyat ay sisiklab ang isang imagsikan. Doon pa man ayaw ko nang sumali. Mamili ka, Basilio. Kamatayin ako kinabukasan. Nakakatiyak ka ba ng tagumpay? Hawak ko ang pamalaan, Basilio. Nasa akin ang kamay na Kapitan General. Pero, ano ang gagawin ko? Dahil hindi ako pwedeng malayo sa gitna ng labanan, nais kong magtungo ka sa kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang isang importanteng babae na tayo lang ang nakakakilala. Si Maria Clara? Oo, siya ang dahilan kaya ako nagbalik at magiganti at maghimagsikan lamang ang makakabukas sa kumbento. Patawad, Ginoo. Pero,
huli na kayo. Patay na si Maria Clara. Ano ang? Sinungaling ka! Buhay pa siya! Duwag ka lang! Duwag! Totoo ito. Siya ay nagkasakit at hindi niya nakayanan. Patay na siya? Hindi niya man lamang nalaman na ako'y buhay pa. Ano pa ang silbi ng lahat ng ginawa ko? Wala na siya. Kaawa-awang lalaki. Ano ang nangyayari? Bakit may kaguluhan? Tadeo, ano ito? Kagabi, natuklasan ng mga paskil ang masamang sinasabi. At masaya ka? Siyempre, walang klase. Ano ito? Ano ba talaga ang nangyari? Mali ko ba? Sagani? Sino ang may pakana nito? Hindi ko kilala kung sino may pakala. Kung gayon, makapunta na lang kay Makaraig para mangutang. Dumating. Basilio, nabalitaan ko kaya kinanong na aking tauhan. Oo, Makaraig. Ako'y pumarito para mangutang, ngunit ako ay dinakip ng iyong kawal. Alam ko may marangal kang pagkatao, Basilio. Kaya't sige, papautangin kita. Makaraig, salamat. Nadaka na uli. Walang gagawin masama si Padre Camara pag nandito ako. Pero hindi tayo nakatitiyak. Hindi siya nakontento sa aking pasasalamat nung ipagtanggol niya si Ingo. Maniwala ka sa akin. Pabayaan mo lang bang mabulok si Basilio sa kulungan? Sige na, magtungo na tayo sa kumbento. Kung ayaw mo pumunta, di alis na lang ako. Hindi na. Si Juanito na ang pakakasalan ko. Ayoko na kay Isagani. Iba ang kanyang mga pangarap. Tumira sa nayon? Hindi yan ang gusto ko. Gusto kong makapaglakbay at tumira sa syudad. Juanito, pakakasalan kita. Talaga? Talaga, Paulita? Salamat. Matutuwa talaga nito si Ama. Pupunta sina Simon at ang kapitan na naman. Pangakong bibigyan kita ng maraming buhay at gagawin ko ang lahat para maging masaya. Kapitan, palayain mo na po siya. Hindi pwede. Isa itong leksyon sa mga tao tulad niya. Ngunit, wala na pong kasalanan ng binata. Walang pero-pero. Ipapatay ang lalaking iyon. Kung gayoy, magbibitaw na lamang ako sa aking katungkulan at babalik na lamang sa Europa. Umalis ang kawan. Basilio, Pinaparusahan na ako ng Diyos nung panahong sumama ako sa inyo. nasa panig mo ang katarungan dahil kasama mo ako. Nilayawan ako ng marami dahil sa panlalamig ko nitong huli. At ngayon, Halika, tignan mo ito. isang lampara? Ano? Tignan mo ang loob nito. Mayroon itong nitlog liserena. May magaganap na piyesta sa ikasyam ng gabi at titiyak na puputok ang lampara dahil hilain ang mitsa. Ang pagputok nito ay siyang udyat. Maririnig ng mga tulisan na pinamumunuan ni Tales sa Santa Mesa. Dalhin niyo ang sasanib sa tindahan ni Kiruga. At kung ayaw naman ay patayin. Pilipino man o Kastila. At sa ikasampu ng gabi ay aantayin niyo ako sa San Sebastian. Hindi ko pala naitanong kay Ginoong Simon kung nasaan ito. Teka, sina Paulito at Juanito ang kinasal? Ngunit, paano si Isagani? Dito pa talaga ay pinagdiriwang ang kasal sa bahay ni Kapitan Tiago. Ito ang regalo ko sa may bagong kasal. Napakaganda na ito, Ginoong Simon.
Paumanhin ngunit kailangan ko ng lumisan. Paalam. Pero nanaog ang kabaitan ni Basilio. Bawal ka pumasok! Hindi, may kailangan silang malaman. Ano nangyayari dito? Sa eskolta, dali! Nakaalis na siya. Kailangan ko makalating dito. Isagani. Nandito lang ako para pagtignan ng aking minamahal. Pero, hindi mo ba lubos maunawaan na ang lamparang iyon ay sasabog? Kaya umalis na tayo dito, dali! Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Nasindak ang lahat. Huwag na natin itong isipin. Isa lang yung biro. Isang mabilis na anino. Kulitan! Abuli mo! Hello? Sa kabilang dako, Padre! Oh, Ginoong Simon! Anong nangyari sa iyo? Halika't gagamutin kita! Isang kasalanan sapagkat ayoko nang maghirap. Uminom na ako ng tiyak na ang aking kamatayan sapagkat uminom ako ng lason. At may pagtatapat ako sa inyo. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ikaw! Diyos ko! Ngunit paano? Hindi ba't matagal nang patay si Crisostomo Ibarra? Sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapapatawad po marahil hindi niya lang nagustuhan ang inyong pamamaraan. Bakit ako nagdurusa? Huwag mo siyang paginakitan, Ginoo! Gusto ko sanang mamumpisan. nangumpas Ka na sino man sa mabuti ay sana iluwaan ng karagatan. Ngunit kung sa masamang paraan, diyan na lang sa libingan mong, sa malamig mong libingan.